Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sapu si Digong sa sinabi ng bagong Palace Press Officer Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Ano po ba ang sinabi nitong si Attorney Claire kay Digong Duterte? Well, sinabihan lang naman niya si Digong na palagawa ng intriga at tagatanim ng ebidensya. Ito yung mabigat na sinabi ni Attorney Claire laban kay Digong dahil po mga kabunyog, nagbigay ulit ng patutsada itong si Digong laban kay PBBM at dito sinabi ni Digong na gagayahin daw ni PBBM itong kanyang ama na magdedeklara rin ng martial law sa darating na panahon para daw manatili ito sa kanyang pwesto. Anyway, para po sa karagdagan pang sinabi ni Digong, panoorin po natin ito. Papunta na rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Parihan na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. So, pag martial law, why election? Sinabi rin ng dating Pangulo ang pagnanakaw umano ng Marcos family sa ginto ng bansa. Unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang niya ako. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantot karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na anak. Mungulit sila gold kita dato, o muni among pundo, o muni balor sa among kwarta. Wat na kahibaw ang gold, diin gibaligya og pila. Wa sila musulti ana ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, ginanta mo, padoon na siya sa pagka-dictator Sa pagpunta ni Duterte sa Cebu, hinikayat nito ang mga Cebuano na iboto ang senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban upang maprotektahan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tuluyang ma-impeach. So kinahanglan ni Inday, manaog ni silang tanan para masiguro na dili siya pag-abot sa Senado ma-alkanse. Ang iyon tamo, padagpon ba ninyo na yung atong giyangyo sa inyo? Samantala, naglabas naman ng reaksyon ang Malacanang sa naging pahayag ni Duterte ng diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, aniya baseless at ridiculous ang pahayag ng dating Pangulo. Aniya, mananatili ang administrasyon sa pagsunod sa rule of law, pagrespeto sa karapatan ng bawat tao, at paninindigan sa konstitusyon.
83 years old na ko. Gusto na kong mawawa na mong pahuway na. Pahuway ka niya. Pahuway ka. Ang politika banggod sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, nagpugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. So, pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po sagid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Digong Duterte laban kay PBBM. Ngayon pakinggan naman natin ang buwelta ni Yusek Claire Castro. Kasi sabi ni PRRD na parang sinasadya daw na i-impeach si VP Sara para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sanang matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. Is they are veering towards dictatorship, referring to the president. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Thank you po. Salamat po. Grabe mga kabunyog, matinding sampal yon kay Digong, itong sinabi ni Attorney Claire. Oo nga naman, bakit pa paniniwalaan itong si Digong? Mahilig lang naman itong manjoke at mangintriga. Kung baga expert na dito itong si Digong, kung nagawa niyang siraan noon si De Lima at nagtanim ng mga ebidensya para makulong ito. Paano pa kaya dito kay PBBM? Sigurado, yung mga sinabi nitong matandang hukluban na ito sa ating Pangulo ay puro pawang paninira at walang katotohanan. Kung tutuusin pa nga, parang ang may potential pa nga na magdeklarang ng martial law ay itong anak niyang si Sara Duterte, dahil mga kabunyog, sa pinapakita pa lang na ugali nitong bratinelang ito, na lahat ay gagawin makuha lang ang gusto. Malamang pag naupo itong Pangulo, ito ang magdedeklarang ng martial law. Diba? At mayroong si Sara ng katangian ng isang pagiging diktador. Anyway, hindi lang pala si Digong ang binanata nitong si Attorney Castro, pati na rin pala itong si Basti Duterte. Ito mga kabunyog, panoorin po natin ito. Thank you, Yusek. Do you have more questions from MPC? Ray Pardilla, PTV4. Good afternoon po.
Attorney, sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pasasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Thank you. Yan mga kabunyog, tila ata magiging sakit ng ulo itong si Attorney Claire ng mga Duterte. Anyway, saludo po sa'yo Attorney, yan dapat ang maging isang kabinete ni PBBM. Matapang at palaban. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.